in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas ng mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang motodo sa kaninyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines, Akadim sa Usamis nakadaig sa proposed ordinance nga giduso ni Honorable Junjun Sakind. Tulo ka pulis nga biktima sa aksidente sa Don Victoriano gihatod na sa katapusang pahulayanan. Mayor Sam Puentes suportado ang nationwide classroom building program. Malacañang og mga LGU nagkayusa alang sa 82.3 billion nga grassroots development. Governor Henry S. Waminal nagpaabot og simpatiya og tabang sa pamilya ni Patrolman Nelji Marban. Kaugmaon sa mga mag-uuma sa Misamis Occidental, mas gipaligon pinaagi sa Papid. One TV News Break. Og karon sa detalye sa nagpagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Akadim sa Usamis nakadaig sa proposed ordinance nga giduso ni Honorable Junjun Sakind. Walay pagsupak og suportado partikular sa mga public o private school ang proposed ordinance ni Environment Committee Chairman Honorable Juanito Sakind Jr. labot sa pagpalapad o pagpahugot sa tree planting program sa syudad. Apan luyo sa pagdaig og suporta sa academic sector, ilang giapilar nga kinahanglang i-refine ang pipila ka mga provision ini, partikular sa pagpahamtang og silot alang sa mga eskwelahan og estudyante nga pakyas makatisok o makapatubo og similya sa kahoy sa dili pa ang graduation day. Gipadayag sa DepEd Usamis og sa mga pribadong eskwelahan sa syudad nga kapina sa 2 ka dekada ang nakalabay sukad sa isyu sa climate change. Hugot na ang pagpatuman sa tree planting program sa rason nga ang rehabilitasyon sa kinayahan mao'y sulbad sa nagkagrabing global warming. Ang mga public school dili magproblema og lokasyon, gumikan kay anaara sila maghimo og tree planting activity kundi na mahimutang ang ilang eskwelahan. Apan lahi sa kaso sa mga private grade school, colleges o universities, gumikan kay makigdugtong pakini o mga barangay alang sa ilang community extension program. Gawas nga walay lugar alang sa tree planting activity ang syudad, dismayado sab. Kung dismayado sab sila, gumikan kay nihit kayo ang suporta sa barangay aron mo survive ang gipangtisok nga mga similya. Sa kaso sa Lasal University, aron dako og chance nga makalahutay ang ilang mga similya, didto nila kini gipangtisok sa mga riverbanks o daplin sa mga suba ug sapa. Og ang mga endemic species nga mga similya ang ilang gipanggamit aron sa tuyo nga ma-preserve og giant bamboo variety. Umikan kay dako kini og tabang sa soil erosion. On Section 8.4.2,
Non-compliant student is required to present certificate of compliance from the city enroll to the school concerned prior granting release of school credentials. Mr. Chair, this cannot be done. Why? Number one, authority over school records. School credentials are issued and controlled by schools under the Department of Education. An LGU does not have custodial authority and control over these records. Number two, right to education and due process. Withholding credentials can impede a learner's right to continue education and seek employment. Any sanction affecting academic records must have a clear legal basis and due process. A local requirement unrelated to academic performance is generally not a valid ground to block credentials. We can improve this one, not towards the mandatory, but rather for somehow giving us support, partnership, so as especially to the sites, and especially towards the permitting. The permitting would take us around 2 months as per notice with our activities last time. So say for example, if we will have a mangrove planting by March, supposedly we have already our permits at this time. So maybe to the case of the local government unit of Osamis, you can have help us by giving us better access, fast access with respect to the permitting of the location. And you can also help us in mobilizing the technical team. You can go to our school, help us educate our student, conduct seminars with them. So the intent and purpose is very good, although I think the logistics that will be involved is quite big. But looking at the ordinance title, maayo man siya, but one thing that struck me is that it is an ordinance implementing tree planting policy to mitigate climate change. I think I would rather suggest, sir, that instead of tree planting, it should be coupled with protection of the bigger old trees, especially parts sa watershed area sa Osamis City. Kaya kung magtanong ta, it will take us maybe 10-15 years. But then we fail to protect the old trees in our watershed area. One TV News Break. Samtang duha ka pulis nga biktima sa aksidente sa Don Victoriano, gihatod na sa katapusang pahulayanan. Gihatod na sa katapusang pahulayanan ang duha sa upat ka mga pulis ug usa ka sibilyan nga biktima sa road crash sa lungsod sa Don Victoriano Don Victoriano dili pa lang dugay. Kini sila si late Police Staff Sergeant Belcon T. Makabugto o Police Patrolman Rodelin R. Pakut. Gawas sa pamilya nga hingtungdan sa duha ka nawalang pulis, walay paglubad ang gihatag nga simpatiya o panahon sa mga kabaro gikan sa adlaw sa trahedya hangtod sa paghatod nini sa lubnganan niadtong Pebrero 23. Wala usab palabyan ni Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maclang ang katapusang adlaw pagsudong sa mga nawalang sakop. Alang kaniya, mawala man pisikal sa mga mata sa mga kabaro apan dalaygong serbisyo o dedikasyon sa trabaho. Dili kini mawala sa ilang galamhan hangtod sa hangtod. One TV News Break. Mayor Sam Puentes suportado ang nationwide classroom building program. Dili na bag-o ang pagmugna og mga modernong school building o classroom sa dakbayan sa Osamis o sa kadang distrito. Gumikan kay mas daghan ang mga school building o classroom ang napabarog sa Osamis o sa kadang distrito. Ilalom sa liderato ni Governor Henry S. Waminal, isip former 2nd District Representative o
og wala usay paglubad nga napadayon sa incumbency karon ni Congressman Ando Waminal. Apan sigurado nga doon na pa'y umaabot nga mga proyekto sa edukasyon, partikular ang dakbayan sa Osamis. Gumikan kay dili palang dugay si Mayor Sam Norman Puentes, usa sa mga 149 ka mga hipi ehekutibo sa nasud nga miperma og Memorandum of Agreement kon MOA alang sa nationwide classroom building program nga naitabo sa Malacañang. 85 billion pesos kapin kulang ang gigahin ni Presidente Bongbong Marcos ilalom sa 2026 General Appropriations Act aron matubag ang gikinalang ng mga classrooms og teacher nining tuiga. 1TV Newsbreak. Malacañang og mga LGU nagkayusa alang sa 82.3 billion nga grassroots development. Nagtapok ang 29 ka mga gobernador, lakip na si Misamis Occidental Governor og RDC 10 Chairman Attorney Henry E. Suaminal dito sa Malacañang niadto nga Pebrero 19 aron paghasas sa implementasyon sa 82.3 billion nga pundo alang sa mga lokal nga proyekto karong tuiga. Sa panagtigom nga gipangunahan ni Executive Secretary Ralph Ricto, yatiman ang rollout sa local government support kon Government Support Fund LGSF. Ubos sa 2026 national budget, gigahin ang 57.88 billion alang sa mong pundo nga direktang ihatag sa mga LGU aron gastuhon sa mga programa sa seguridad sa pagkaon, panglawas, edukasyon, infrastruktura o panginabuhian. Gipasabot ni Recto nga ang usbaw sa pundo subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mapadali ang paghatod sa serbisyo ngadto sa katawhan. Sumala sa Malacañang, dako ang pagsalig sa presidente sa kapasidad sa mga LGU nga mahimong aktibong implementor sa mga nasudnong proyekto imbes nga maghulat lang sa grasya gikan sa sentral nga gagamhanan. Ang maong LGSF tipik lamang sa kinatibuk ang 1.393 trillion nga bahin sa nasunong buhis National Tax Allotment nga madawat sa mga probinsya, dakbayan, lungsod o barangay alang sa tuig 2026. 1TV Newsbreak. Samtang Governor Henry S. Suaminal nagpaabot og simpatiya og tabang sa pamilya ni Patrolman Nelgy Marban. Isip pagpakita sa tiunay nga malasakit ug suporta sa mga sakop sa kapulisan, personal nga gibisita ni Sikan District Board Member Imi Lahi-Lahay ang haya ni Patrolman Nelgy Marban kinsa sakop sa Sikan PMFC dito sa lungsod sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Ang pagbisita gihimo sa ngalan ni Governor Henry S. Suaminal aron ipaabot ang laom nga pahasubo sa tibok kagamhanang probinsyal ngadto sa nagmabdos og nagpabiling pamilya sa namatay nga opisyal. Duyog sa maong pagbisita, gitunol usab ni board member Lahi-Lahay ang hinabang pinansyal gikan sa personal nga pundo ni Governor Henry S. Suaminal. Kini nagtumong nga makahatag og dinaliang suporta alang sa mga galastuhan o uban pang panginahanglanon sa pamilyang Marban nining panahon sa ilang dakong kaguol. Ang probinsya sa Misamis Occidental nakig-uban kaninyo sa inyong kasakit. Kini ang tabang timailhan sa atong pagpasidungog sa serbisyo sa atong mga kapulisan o pagpagaan sa palasunon sa ilang mga kabanay. Mensahe nga gipabot sa administrasyong Waminal. Ang tibok probinsya nagpadayon sa pag-ampo alang sa malinawong kapahulayan ni Patrolman Marban ug alang sa kalig-on sa kasing-kasing sa iyang mga nahabilin. 1TV Newsbreak. Samtang kaugmaon sa mga mag-uuma sa Misamis Occidental, mas gibaligon pinagi sa PAPID. Formal nga gisugdan niadtong Pebrero 19 ang duha ka adlaw nga workshop alang sa Provincial Agriculture and Fisheries
Investment and Development kon na PAPID plan nga gipahigayon sa Amusac, Argueta City. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghimo og usa ka komprehensibong plano nga magsumpay sa mga tinguha sa matag lungsod ug dakbayan ngadto sa nasyonal nga pangagamhanan. Sa iyang welcome remarks, gihatagan og gibugaton ni Board Member Winston Catani, ang chairman sa Committee on Agriculture and Food, ang kamahinungdanon sa bottom-up approach sa pagplano. Sumala ni Catani, ang PAPID plan nagikan sa mga municipal, city, agriculture and fisheries investment and development plans, PAPID o CAPID, aron masiguro nga ang mga proyekto haom sa aktual nga panginahanglan sa mga mag-uuma og mangingisda. Dugang pa niya, kini nga lakang magpalig-on sa koordinasyon tali sa mga lokal nga gamhanan og mga nasyonal nga ahensya sama sa DE kon na Department of Agriculture, DTI, DOST og PCE aron mag-align sa tanang pundo og tabang. Gikatakda nga pagka Pebrero 20, gipahigayon ang workshop din pandayon og ihanay sa mga partisipante ang mga espesipikong programa kung hain ang ahensya kini angay iduso aron masiguro ang kalampusan sa sektor sa agrikultura sa tibok Misamis Occidental. Importante kay ni siya. E nga no, if you notice kani adto ato mahinumduman nga daghan kay moabot nga proyekto nato nga murag usahay gani matingala ta, no? Nga para asa man ning mga programaha. Kay nga naman kung dili magikan sa mga tag-LGU ang programa, ang tendency ang regional or national office muna ay muhatag og project and programs nato nga mo atong pagasundon kay numdum mo sa una na ipanghatag nga mga unsa pa to mga machineries ngayon ani, machineries ngayon ana, ang uban di gani mga gamit. Sayang lang. So kani karon nahimo ni siyang maayo ngano man nagikan na gyud sa matag LGU ang ilang gustong mahitabo sa mga programa nila sa ila katagsa-tagsa ka mga local government unit. Muna yung gitawag na itong MAPID. Dayon karon gisaka na to diri as PAPID. Then paghuman sa PAPID mo nagpuni ang RAPID. Subot pa sabot ang tanang programa nagikan gyud diri sa ubos. Dili pareha sa kaniadto nga mahulat lang ta kung sa ihatag nila nato, then kita na mohimo sa itong programa karon dili na. So mas mapalig-on gini siya and ma-align ug maayo ang ato ang programa, no? Ma-align gikan sa munisipyo o syudad, paingon sa probinsya, paingon sa regional, paingon sa national agency. Inani siya ka maayo. Then, if you remember, naman tay summit 2 weeks ago. One TV News Break. Alang sa dugang informasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Mao kadto ang hanay sa nagbalita sa 1TV, Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers ug mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Maxwell's Corporations. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lami ang mga pan, cakes o guban pa.
Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Lucky Sabor Soy Sauce, cane vinegar, and banana ketchup. Ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa ngalan sa Tibok Forza sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tommy ang moingon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.